po si Brother Ricardo Pichay. Part po ako ng COP Main Cathedral Choir. Nandito po ako ngayon para mag-testify sa mga binago ng Panginoon sa akin. Noong 1984 po, napadaan po ako sa may nagpipraising. Nag-join ako. Pag-join ko hanggang sa ako'y naging gitarista nila. Nag-church kami ng asawa ko sa Bethel. Nag-security guard po ako ng mayigit 20 years. So the time na mag-asawa na kami, naputol yung pagsisimba ko kasi trabaho bahay po ako. Nung hinikayat yung asawa kong pumasok sa politika, nanalo siya hanggang sa naging chairwoman siya. Isang araw nadatnang ko, namiiyak kasi naaawa ko. Sinabi niya sa akin yung problema, yung magulo, may riot, may holdapan. Walang siya mapagkatiwalaang mag-handle sa peace and order. So, kaya ang ginawa ko, ako na lang nag-handle ng peace and order. Nag-resign po ako sa trabaho. Yung riot na yun talagang napakahirap. Sa holdapan naman, nangahabol talaga ako. Nakagawian na ng mga pulis na puntahan ako para samahan ko sila para hulihin yung mga masasamang elemento. Hanggang sa dumating yung araw na napagamit na hanggang sa nag-aaway na kami, mag-asawa. Nag-iiba yung pakiramdam ko, isip ko, magulo. Dumating ang oras na nagagalit na yung mga anak ko. At hindi pa rin talaga ako tumitigil kasi dumating yung punto na naipakulong nila ako kasi sa tingin nila hindi ako magbabago eh. Nung naipakulong nila ako at nakalabas, hindi pa rin talaga dahil nga hindi niya ako kaya makontrol eh. Meron kami seminar sa Cebu. Siguro ang plano niya yung hindi ako makagamit para pagbalik ko siguro matino na ako. Hindi nga ako nakagamit doon. Pero inisip ko muna si Lord at sabi ko gusto ko nang magbago. Ang ginawa doon kundi matulog lang. Sabi ko, Lord, sana maging tuloy-tuloy na to sa pagbabago ko. Mas tulungan niyo po ako. Pagbalik dito sa barangay, isang gabi, nakarinig ako ng prayer meeting niya dito. Si Brother Joshua. Sineran niya ako. Dumating na naman yung Sabado. Andiyan na naman si Brother Joshua. Sabi ko, makakyat nga. Yun, nagulat sila kasi bigla akong umupo sa harap. Tuwan-tuwa yung misis ko. Akala nila biro-biro lang. Kasi nagtatawanan yung nasa likod eh. Ala si kuya, parang ganun yung naririnig ko. Dumating na naman sa Sabado. Ako na mismo nag-prepare ng mga upuan. Himala, sabi sa akin. Bakit ba? Gusto ko eh. Yung misis ko, yun siya yung naunang bumalik sa church. At minsan nabiro ko siya na baka mamaya lumampas ka na sa langit at hindi mo kalimutan mo na ako. Ang sabi naman niya sa akin, hihilahin daw niya ako. Sige, maghilahan tayo. Hanggang sa nagkaroon ng crusade dito, may napansin kasi ako parang kulang yung choir. So sabi nga ni Sister Paula, kulang talaga kami, sabi niya. At doon ko nakilala si Brother Eros, kamag-anak ko pala. So lalo ako nainganyo. One time, bumisita si Pastor Paula dito. In-encourage niya ako mag-choir. Hindi ako nagdalawang isip. Nung pag-church ko ng Sunday, bumisita ako sa choir room sa Yada. Nagulat ako kasi ang dami palang tao. Ganun pala karami ka ako ang choir. Ngayon, nung gusto kong mag-choir, need palang mag-level. Doon ako nag-desisyon na magpa-water baptize. At doon din ako natuto mag-speak in tongue. Nag-enjoy talaga ako, lalo na nung ma-water baptize ako kasi feeling ko, bagong tao, ayaw ko nang balikan yung dati mong ginagawang hindi maganda. May nag-encourage sa akin na illegal yung milyon na inaalok sa akin, bantayan ko lang sila. Kasi paulit-ulit niya akong hindi kayat eh. Sabi mo sa kanya, tigilan mo na ako. Kasi dati, pagka may naghikayat sa akin, go! Ngayon hindi na. Sabi ko, ang galing ni Lord. Dito ako nagkaroon ng isip na ito pala ang tinatawag na pagbabago. Kasi sa gabi, madalas hindi ako nagdadasal bago matulog. At hindi ako nagbabasa ng Biblia. Ngayon, halos 3 times ako nagbabasa ng Biblia
sa isang araw. After that kasi, may natututunan ako. Nagiging masaya ako at nagiging generous ako. Nagiging maganda na relasyon namin mag-asawa. Naiyak ako. Kasi hindi na ako katulad dati na matigas. Siga ako dito eh. Kay Lord ako lumambot. Ang Biblia, kasama ko yan sa pagtulog. Giniyayakap ko yan. Napakabuti ng Diyos sa akin. Napakabait ni Lord. Kaya itutuloy ko ito. Dati kasi, yung desisyon ko lang ang dapat masunod. Ngayon, hindi na. Kasi bawat desisyon ko galing na kay Lord.